Kapag ipinakita mong nasasaktan ka, mas lalo kang sinasaktan ng iba. Sa mundo ngayon, hindi lahat ng tao ay may malasakit. Kapag pinakita mo ang kahinaan mo, may ilan na gagamitin ito laban sa'yo. Sa trabaho, sa pamilya, o kahit sa mga kaibigan, kapag halata na apektado ka, mas nagiging target ka ng paninira, inggit o pang-aabuso. Kaya nga sa Stoicism, tinuturo ni Epictetus ang isang napakalakas na prinsipyo. Act as if nothing bothers you. Hindi ito pagiging manhid. Ito ay pagiging matatag. Hindi mo itinatanggi ang sakit, pero hindi mo rin ito hinahayaan na lamunin ka. Isipin mo ang isang punong kahoy sa gitna ng bagyo. Oo, ang mga dahon niya ay gumagalaw. Oo, ang mga sanga niya ay yumuyuko. Pero ang katawan ng puno, ang pinakapuno, matatag. Malalim ang ugat, buo ang pagkakatayo. Ganito dapat ang mindset natin sa mga pagsubok sa buhay. Ang tunay na lakas ay hindi laging maingay. Minsan, ang pinakamalakas na tao ay yung tahimik lang, pero buo ang loob. Hindi siya nagpapadala sa sinasabi ng iba. Hindi siya nagpapakita ng galit, lungkot o takot kahit nararamdaman niya ito. At dito ka magsisimulang magbago. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mong emosyon at hindi basta-basta nagpapadala, matututo kang hindi agad natitinag ng problema. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Kaya sa susunod na minuto, i-focus mo ang isip mo. Kalimutan mo muna ang ibang iniisip dahil ang video na ito ay magtuturo sa iyo kung paano ka magiging matibay kahit sa gitna ng kaguluhan. Let's begin. Prinsipyo number 1, makinig ng mas madalas kaysa magsalita. Napansin mo na ba kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng dalawang tenga pero isang bibig lang? Simple lang ang paliwanag ni Epictetus, dahil mas mahalaga ang pakikinig kaysa sa pagsasalita. Sa panahon ngayon, halos lahat gustong magsalita. Lahat may opinyon, lahat may sasabihin. Pero bihira ang taong marunong makinig at mas bihira ang taong gustong makinig. Ang resulta, labo-labo, argumento, hindi pagkakaintindihan. Ayon sa Stoicism, ang tunay na katalinuhan ay hindi sa dami ng sinasabi mo, kundi sa lalim ng pagkaintindi mo sa sinasabi ng iba. Ang taong marunong makinig ay mas mabilis matuto. Bakit? Kasi hindi siya abala sa pagbuo ng sariling sagot habang nagsasalita pa ang kausap niya. Nakikinig siya para umunawa, hindi para sumagot. Minsan, gusto nating marinig ang sarili nating boses kasi feeling natin mas tama tayo. Pero sabi nga ni Epictetus, huwag mong mahalin ang boses mo. Mas mahalin mo ang boses ng iba. Sa ganitong paraan, mas lumalawak ang pananaw mo. Mas lumalalim ang pangunawa mo sa mundo. Kaya simula ngayon, subukan mong i-practice ito. Bawasan ang salita, dagdagan ang pakikinig. Sa meeting, sa relasyon, sa pamilya, tanungin mo ang sarili mo, nakikinig ba ako talaga o naghihintay lang ako ng pagkakataong sumabat? Kapag natuto kang makinig, mararamdaman mo ang pagbabago. Mas magiging kalmado ka. Mas maiintindihan mo ang ugat ng problema at mas rerespetuhin ka ng tao hindi dahil maingay ka, kundi dahil marunong kang makinig. Tahimik ang pader pero matibay, ganon din ang taong tahimik pero marunong makinig. Prinsipyo number 2, laging maghanda sa pinakamasama. Marami sa atin ang hindi makatulog sa gabi, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pag-aalala. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung iwan ako ng partner ko? Paano kung magkasakit ako? Araw-araw may bagong bagay tayong kinatatakutan. Ayon kay Epictetus, isa sa pinakamatibay na panlaban sa stress at anxiety ay ang expectation ng pinakamasama. Hindi para maging nega, kundi para handa ka, buo ang loob mo sa kahit anong pwedeng mangyari. Ang stoic mindset ay ganito. Isipin mong nangyari na ang kinatatakutan mo. Oo, masakit. Pero sa isip, natututo tayong harapin ito bago pa ito dumating. Parang training. Kapag dumating na ang totoong problema, hindi na tayo gulat, hindi na tayo wasak, kundi handa. Kapag sanay ka na sa worst case scenario, lahat ng mas magaan ay parang bonus na lang. Halimbawa, iniisip mong baka mawalan ka ng trabaho. Kapag hindi naman natuloy, magaan ang pakiramdam. Pero kung natuloy man, alam mo na ang gagawin mo kasi napaghandaan mo na. Hindi mo makokontrol ang lahat sa buhay, pero ang paghahanda, nasa kamay mo yan. At kapag laging handa ang isip mo sa posibleng masama, mas magiging matatag ka. Hindi ka na matitinag ng maliit na aberya. Hindi ka na basta-basta natatalo ng emosyon.
Kaya ang payo ni Epictetus, isipin mo na ang sakit, ang hirap, ang kawalan at pagsabayang patatagin ang loob mo. Kahit mawalan ka ng lahat, kung buo ang isip mo, panalo ka pa rin. Prinsipyo number 3, maging handa sa pagkabigo dahil ito ang daan patungo sa tagumpay. Lahat tayo ayaw mapahiya, ayaw natin magkamali. Ginagawa natin ang lahat para hindi matawag na bobo o palpak. Pero ayon kay Epictetus, ang kabiguan ay hindi dapat katakutan, dapat itong yakapin. Bakit? Kasi sa bawat pagkakamali, may aral. At ang taong hindi marunong mabigo, hindi rin marunong magtagumpay. Para kang sundalo na ayaw masugatan, paano ka matututo lumaban? Sa Stoicism, ang pagkabigo ay parte ng proseso. Ang tunay na katalinuhan ay hindi galing sa pagiging perpekto, kundi sa paulit-ulit na pagsubok at pagkakamali. Parang pagbibisikleta, ilang beses ka munang babagsak bago ka tuluyang makabalanse. Minsan, iniisip natin na kapag napahiya tayo, tapos na ang mundo. Pero para kay Epictetus, ang ganitong mindset ay kalaban ng pag-unlad. Dapat tayong matutong tumanggap ng pagkatalo, hindi bilang dulo, kundi bilang simula ng pagbabago. Kapag handa kang magmukhang tanga, doon ka nagsisimulang matuto. Hindi dahil wala kang alam, kundi dahil bukas ang puso mo sa pagkatuto. At ang taong laging takot magkamali, walang pinupuntahan. Kaya simula ngayon, palitan mo ang pananaw mo. Hindi ako natatalo, natututo lang ako. Hindi ako mahina, naghahasa lang ako. Mas okay nang madapa habang sumusubok kaysa hindi lumakad sa takot na madapa. Dahil ang hindi sumusubok, walang mararating. Tandaan, ang bawat sugat ay marka ng tapang. Ang bawat pagkabigo ay puhunan ng tagumpay. Prinsipyo number 4, ingatan ang yaman, may dala itong panganib. Sino ba naman ang ayaw yumaman? Lahat tayo nangangarap ng mas magandang bahay, mas magandang kotse at mas komportableng buhay. Pero paalala ni Epictetus, ang yaman ay parang apoy, nakakasilaw, nakakaakit, pero pwedeng makasunog kung hindi mo alam gamitin. Kapag bigla kang nagkapera, makikita mo rin ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid mo. May mga bigla na lang magiging mabait, lalapit, tatawagin kang bro o sis. Pero hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil may kailangan sila. Mas malala pa, ang yaman ay pwedeng baguhin ka mismo. Hindi mo namamalayang unti-unti kang nalalason, nagiging mayabang, mapanghusga, o napapalayo sa tunay mong sarili. Yung simpleng pamumuhay mo dati na puno ng katahimikan, napalitan na ng stress, kompetisyon at takot na mawala ang lahat ng meron ka. Ayon kay Epictetus, hindi masama ang yaman, pero delikado ito kung wala kang kontrol sa sarili. Dahil sa dami ng tukso at pressure na dala nito, maraming tao ang nawawala ang moralidad at prinsipyo nila. Nakakalimutan nila kung sino sila sa gitna ng kinang ng pera. Kaya kung may biyaya kang natanggap, ingatan mo. Pero huwag mo itong gawing basehan ng pagkatao mo. Mas mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng malinis na konsensya kaysa makapal na bank account. Sa Stoicism, ang tunay na yaman ay hindi sinusukat sa dami ng pera, kundi sa tibay ng loob at kalinisan ng intensyon. Prinsipyo number 5, huwag umangkla sa iisang pangarap lang. Minsan, sobrang buo ng loob natin sa isang pangarap, isang negosyo, isang trabaho, isang relasyon, na doon na lang umiikot ang buong mundo natin. Ang problema, kapag hindi ito natupad, parang gumuho na rin ang lahat. Ayon kay Epictetus, hindi mali ang mangarap. Pero delikado kung iisang pangarap lang ang pinanghahawakan mo. Kapag sa iisang bangka ka lang sumakay at lumubog ito, kasama ka ring lulubog. Ang Stoic mindset ay nagtuturo ng flexibility, kakayahang mag-adjust, magbago ng plano at tumanggap ng bagong direksyon. Ang pagkakaroon ng maraming pangarap ay hindi kalat, kundi kaligtasan. Parang pagtanim ng maraming buto sa lupa. Kung hindi tumubo ang isa, baka yung iba naman ang mamunga. Kapag nakaangkla ka lang sa isang bagay, madaling masaktan. Pero kapag may iba ka pang tinatrabaho, hindi ka basta-basta natitinag. Halimbawa, kung hindi ka matanggap sa trabaho na gusto mo, baka mas mapabuti pa na mapasok ka sa ibang larangan na hindi mo inaasahan, pero mas babagay sa'yo. Sabi nga nila, do not put all your eggs in one basket. Sa Tagalog, huwag mong ibuhos lahat sa isang bagay lang. Dahil ang buhay, hindi laging sunod sa plano mo. At dapat handa kang harapin ang anumang liko ng tadhana.
Mas magaan ang loob kapag alam mong hindi lang iisa ang pangarap mo, kundi marami kang direksyon pwedeng tahakin. Prinsipyo number 6, tandaan, nasa dulo ang kamatayan. Medyo mabigat pakinggan, pero ito ang realidad. Lahat tayo ay patungo sa iisang destinasyon, kamatayan. Para kay Epictetus, hindi ito dapat katakutan, kundi pag-isipan. Hindi para malungkot, kundi para mas mamuhay ng totoo. Marami sa atin ang abalang-abala sa pag-iipon, pagtatrabaho, at pag-abot ng mga layunin. Pero bihira sa atin ang nag-iisip. Sulit ba talaga ang inuubos kong oras sa mga bagay na ito? Gumugugol tayo ng dekada para sa bahay, sa kotse, sa pangalan. Pero pagdating ng huling araw, wala tayong madadala ni isa sa mga ito. Ayon sa Stoicism, kapag alam mong may hangganan ang buhay mo, matututo kang pumili kung saan mo ilalagay ang oras mo, ang atensyon mo, at ang lakas mo. Bawat araw ay paalala na hindi tayo forever dito. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ito bang ginagawa ko ngayon ay mahalaga talaga? Ang kaalaman sa kamatayan ay hindi humihila pababa. Sa halip, ito ang nagtutulak sa atin para mamuhay ng may saysay. Kapag naalala mong limitado lang ang oras mo, mas pinapahalagahan mo ang pamilya, ang pagkakaibigan, at ang kapayapaan ng isip. Mag-ipon ka ng alaala, hindi lang ng ari-arian. Mag-iwan ka ng kabutihan, hindi lang ng mga gamit. At higit sa lahat, matutong mamuhay na parang bukas ay hindi sigurado. Kasi sa totoo lang, hindi talaga. Kung lagi mong dala sa isip ang kamatayan, mas magiging buhay ang bawat araw mo. Prinsipyo number 7, ang tunay na yaman ay ang kontentong kalooban. Masaya ka ba talaga? Isang simpleng tanong, pero maraming tao ang hindi makasagot ng oo. Kasi kahit may trabaho, may bahay, may sasakyan, parang laging kulang. Bakit? Dahil ang sukatan nila ng yaman ay puro panlabas. Pera, gamit, status. Pero ayon kay Epictetus, ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa bank account, kundi sa loob mo. Isang kontentong puso, isang payapang isipan, at isang buhay na hindi pinipilit maging katulad ng iba. Sabi niya, ang matalinong tao ay hindi umiiyak sa wala pa siya. Natutuwa siya sa kung anong meron na siya. Madali kasing mainggit ngayon, may social media, may mga kumare o kumpare na laging may bagong post, bagong gamit, bagong travel. Pero kapag doon ka tumingin, palagi kang malulungkot. Kasi laging may mas maganda, mas mayaman, mas successful kaysa sayo. Ang stoic na diskarte, magpasalamat. Hindi dahil kontento ka na't ayaw mo nang umasenso, kundi dahil kaya mong maging masaya habang umaabot sa goals mo. Hindi mo kailangan hintayin ang milyon para ngumiti. Minsan, sapat na ang tahimik na kape sa umaga o isang masarap na kwentuhan kasama ang tunay na kaibigan. Kapag natuto kang pahalagahan ang meron ka, mas malaya kang mabuhay. Wala kang tinatakbuhang presyon. Wala kang kinaiinggitan. At ang pinakamaganda, wala kang takot na mawala ang yaman mo kasi nasa loob mo ito, hindi sa labas. Ang kontentong kalooban, iyan ang yaman na hindi mananakaw. Prinsipyo number 8, isama ang kababaang loob sa buhay mo. Marami sa atin ang nahuhulog sa bitag ng pagiging magaling. Kapag may natutunan tayo, feeling natin, alam na natin ang lahat. Pero sabi ni Epictetus, kung gusto mong matuto, simulan mong tanggapin na wala ka pang alam. Ang tunay na matalino, mapagpakumbaba. Hindi nagyayabang, hindi nagmamarunong. Dahil alam niyang ang karunungan ay parang balon, mas malalim ito, mas tahimik. Kung palagi kang nag-a-assume na alam mo na ang sagot, paano ka pa matututo? Kapag ang baso ay puno na, wala ka nang mailalagay. Ganon din ang utak. Kapag punong-puno ng pride, walang puwang para sa bagong kaalaman. Minsan, mas nakakabilib pa ang taong marunong magsabi ng hindi ko alam kaysa sa taong laging may sagot pero mali naman. Ang stoic na diskarte, maging estudyante habang buhay, laging bukas ang isip, laging handang tumanggap ng bago kahit pa ito'y galing sa bata, sa matanda o sa taong hindi mo inaasahang matalino. Ang kababaang loob ay hindi kahinaan, ito ay katalinuhan. Dahil ang taong mapagpakumbaba ay hindi natatakot matuto, hindi takot magkamali, at hindi kailangang patunayan ang sarili sa lahat ng oras. At higit sa lahat, ang kababaang loob ay hindi lang para sa sarili. Ito rin ay respeto sa iba. Kapag marunong kang makinig at tumanggap,
mas nagkakaroon ng halaga ang relasyon mo sa paligid mo. Maging open, maging totoo, maging mapagpakumbaba. Dahil sa pagiging empty cup, doon pumapasok ang tunay na karunungan. Prinsipyo number 9. Ang guilt ay parang lason. May mga pagkakamali tayong hindi agad makalimutan. Paulit-ulit natin itong iniisip. Minsan iniiyak pa. At sa bawat alaala, may kasamang bigat. Ang tawag doon, guilt o konsensya. Ayon kay Epictetus, ang guilt ay parang lason sa isip. Hindi ka nito tinutulungan, hindi ka nito ginagaling. Sa halip, kinakain nito ang sarili mong respeto sa sarili. At habang nakakulong ka sa guilt, hindi ka makausad. May 3 uri ng tao pagdating sa pagkakamali. Una, yung laging sinisisi ang iba. Pangalawa, yung laging sinisisi ang sarili. Pangatlo, at yung marunong tanggapin ang pagkakamali pero hindi natatali sa guilt. Ito ang stoic na paraan, responsibilidad, hindi guilt. Hindi mo kailangang saktan ang sarili mo dahil nagkamali ka. Ang dapat mong gawin ay harapin ito, pag-aralan at itama kung maaari. Iyan ang tunay na lakas. Madalas ginagamit ng tao ang guilt bilang easy escape. Sorry na, kasalanan ko naman. Pero hanggang doon lang, walang aksyon, walang pagbabago. Kaya sabi ni Epictetus, ang guilt ay hindi solusyon, kundi trap. Kung gusto mong magbago, tigilan mo ang paulit-ulit na pagsisisi. Tumayo ka, gumalaw ka, ayusin mo ang sarili mo, hindi dahil guilty ka, kundi dahil gusto mong maging mas mabuti. Ang taong matalino ay hindi nagpapatali sa nakaraan. Ginagawa niyang guro ito, hindi tanikala. Prinsipyo number 10, makisama sa matitibay ang loob. Napansin mo ba? Kapag may taong umubo o bumahing, instinct natin ay lumayo, baka mahawa tayo. Pero ang hindi natin napapansin, mas delikado ang ugaling nakakahawa kaysa sa sipon. Sabi ni Epictetus, maging maingat sa mga taong pinapalibutan mo sa buhay. Bakit? Dahil kung sino ang madalas mong kasama, sila ang unti-unting humuhubog sa pananaw mo, sa asal mo at sa pakiramdam mo. May mga taong parang energy vampire. Lahat ng reklamo, lahat ng negatibo, sila na. Kapag kasama mo sila, bigla kang napapagod, nabibigatan at nawawalan ng gana. Pero may mga tao rin na kahit tahimik lang, nakakagaan ng loob, positibo, determinado at may direksyon sa buhay. Ayon sa stoic na prinsipyo, makisama ka sa mga taong gusto mong matulad. Hindi para manggaya, kundi para mahawakan ang kanilang lakas ng loob at disiplina. Kung gusto mong tumibay ang mindset mo, humanap ka ng mga kasama na hindi basta sumusuko. Yung kahit bagsak, bumabangon pa rin. Kung gusto mong gumaling sa kahit anong aspeto ng buhay, isip, pera, relasyon, makisama ka sa mga taong may ganitong klaseng mindset. At kung may mga tao sa buhay mo na laging hinihila ka pababa, baka oras na para layuan sila. Hindi lahat ng kasama ay kaibigan. Piliin mo ang makakasama mong magpapalakas sa iyo, hindi yung unti-unting bumubura ng tiwala mo sa sarili. Prinsipyo number 11, ang reaksyon mo ang bumubuo sa kapalaran mo. Hindi mo hawak ang mundo. Hindi mo mapipigilan ang ulan, ang traffic, ang betrayal, ang pagkamatay ng mahal mo sa buhay. Pero ayon kay Epictetus, may isang bagay kang laging hawak, ang reaksyon mo. Ang stoic mindset ay simple pero makapangyarihan. Hindi ang nangyari ang bumubuo sa buhay mo, kundi kung paano ka tumugon dito. May 2 taong pareho ang karanasan. Pareho silang iniwan ng mahal nila. Pero yung isa, nalugmok sa lungkot. Yung isa, ginawang inspirasyon para pagandahin ang sarili at mag-move on. Pareho ang sitwasyon, pero magkaiba ang direksyon. Kapag may nangyaring masama, may choice ka. Magalit, magreklamo, o gamitin ito para mas tumibay ka. Ang reaksyon mo ang nagpapakita kung sino ka talaga. Dahil sa dulo, hindi natin hawak ang kapalaran, pero hawak natin kung paano tayo lalaban. Epictetus reminds us, hindi ikaw ang binuo ng mundo, ikaw ang bumubuo ng sarili mo. Kaya kahit mawalan ka ng pera, trabaho o relasyon, kung buo ang loob mo, panalo ka pa rin. Walang perpektong buhay, pero pwedeng maging maayos ang direksyon mo kung tama ang mindset mo. Kaya sa susunod na may masamang mangyari, huminga ka ng malalim at tanungin mo ang sarili mo, ano ang matututunan ko dito at paano ko ito gagamitin para mas lumakas ako? Prinsipyo number 12. Gawin mo ang dapat mong gawin, walang arte. Araw-araw, may mga taong naghihintay ng tamang timing.
inspirasyon o motivation bago kumilos. Pero sabi ni Epictetus, kung alam mo ang tungkulin mo, gawin mo agad, walang arte, walang palusot. Tingnan mo ang araw, hindi ito hinihintay palakpakan bago sumikat, hindi ito nagrereklamo kung may ulap. Araw-araw ginagawa lang nito ang trabaho niya, tahimik pero matapat. Ganon din dapat ang tao. Sa Stoic philosophy, ang tunay na dangal ay makikita sa consistency ng pagkilos, hindi sa dami ng likes, papuri o recognition. Dahil kung ang aksyon mo ay laging nakabase sa approval ng iba, hindi ka talagang malaya. Minsan may mga bagay tayong alam nating kailangang gawin. Magtrabaho kahit tinatamad, magpatawad kahit masakit, magpakumbaba kahit kaya mong magyabang. Pero dahil walang nakakakita, minsan hindi na natin ginagawa. Ito ang kinokontra ng Stoicism. Sabi ni Epictetus, alamin mo ang papel mo sa mundong ito at gampanan mo ito ng buong puso kahit walang nanonood. Tunay na disiplina ay hindi kailangan ng audience. Ang tunay na lakas ay hindi umaasa sa motivation, kundi sa commitment. Kaya simula ngayon itanong mo sa sarili mo, ano ba talaga ang tungkulin ko sa buhay na ito? At ginagawa ko ba ito ng buo ang loob kahit walang naghihintay ng resulta? Kung araw-araw mong ginagawa ang tama, tahimik ka man, pero totoo kang malakas. Prinsipyo number 13, huwag mong pansinin ang galit ng iba. Minsan kahit wala kang ginagawang masama, may mga taong galit sa'yo. Inggit, insecurity, o talagang ugali lang nilang manira. Pero sabi ni Epictetus, huwag mong sayangin ang oras mo sa kanila. Kapag pinansin mo ang mga taong nangaaway, pinapasok mo sila sa mundo mo. Parang tinanggap mo silang tenant sa isip mo, pero hindi sila nagbabayad ng upa. Ang Stoic way, ignore, move on, don't engage. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong ayaw sa'yo. Hindi mo rin kailangang gumanti o magpaliwanag. Dahil sa totoo lang, ang taong galit sa'yo, ayaw ka ring intindihin. Kaya huwag mo nang pilitin. Ayon kay Epictetus, mas mataas ka sa taong nangaaway sa'yo. Huwag kang bumaba sa antas nila. Oo, masarap minsang gumanti, pero sa bawat sagot mo, nawawalan ka ng peace of mind. Sa bawat argument, nadadala ka sa gulo. At kapag palagi kang nakikisawsaw sa drama ng iba, ikaw ang nauubos, hindi sila. Mas malakas ang taong kayang manahimik sa gitna ng ingay. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang hindi lahat ng laban ay kailangang harapin. Kaya kapag may bumatikos sa'yo, ngumiti ka lang, tahimik ka lang, focus ka lang sa sarili mong landas. Dahil sa dulo, hindi naman ang opinyon nila ang magpapaganda ng buhay mo, ikaw lang. Ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Isa itong armor na hindi kayang butasin ng kahit anong paninira. Prinsipyo number 14, piliin ang payak na pamumuhay. Bakit ka pa mamumuhay ng simple kung kaya mo namang magluho? Ang sagot, dahil ang karangyaan ay may kasamang tanikala. Ayon kay Epictetus, ang pagiging payak ay hindi kakulangan, ito ay kalayaan. Oo, masarap magkaroon ng mamahaling gamit. Pero kapalit nito ay stress, responsibilidad at takot na baka mawala ito. Mas malaking bahay, mas maraming lilinisin, mas magarang kotse, mas mahal ang maintenance, mas marangyang lifestyle, mas mataas ang pressure na panatilihin ito. Sa Stoicism, pinapahalagahan ang frugality o ang kakayahang mabuhay ng hindi dependent sa luho. Dahil kapag kontento ka na sa simple, hindi ka na kontrolado ng material na bagay. Hindi ibig sabihin nito ay maghirap ka, kundi matutong mamuhay ng sapat. Kasi habang mas kaunti ang inaasikaso mo, mas maluwag ang isip mo, mas malinaw ang direksyon mo, at mas may oras ka para sa totoong mahalaga, pamilya, kalusugan, katahimikan ng isip. Ang payak na pamumuhay ay hindi backwards. Ito ay malalim na desisyon para umiwas sa patibong ng modernong mundo. Sa halip na palaging kumpara ng gamit sa iba, natututo kang tignan kung ano talaga ang nagpapasaya sa iyo. Hindi sa panlabas, kundi sa loob. Epictetus lived in simplicity, pero puno siya ng dignidad at karunungan. Dahil ang tunay na yaman, hindi nakikita sa suot, sa bahay o sa kotse, kundi sa panatag na puso at malayang isipan. Mas mabuti ng payak ang buhay kaysa marangya pero laging takot at pagod. Prinsipyo number 15, kapag napikon ka, ibinigay mo ang control. Isipin mo ito, may taong nagsabi ng masakit sa'yo, napikon ka, nagalit ka,
Nawala ang focus mo buong araw. Ngayon tanong, sino ang may hawak ng emosyon mo? Ikaw o siya? Ayon kay Epictetus, ang sino mang kaya kang pagalitin ay siya na ang amo mo. Bakit? Kasi sa sandaling pinayagan mong baguhin ng ibang tao ang damdamin mo, binigay mo na sa kanila ang control. Ang Stoic philosophy ay nagtuturo ng emotional discipline. Hindi ibig sabihin na hindi ka na dapat masaktan, kundi matutunan mong huwag agad mag-react. Dahil sa bawat galit na pinakawalan mo, isang bahagi ng kapayapaan mo ang nawawala. Kapag napikon ka sa simpleng salita, para mo na ring sinabing, sige, kontrolin mo ang utak ko, sirain mo ang araw ko. Ang tunay na matatag na tao ay hindi yung marunong sumagot ng matalas. Ang matatag ay yung kayang manahimik kahit iniinis, dahil alam niyang ang emosyon kapag hindi mo pinakain, kusa ring namamatay. Minsan ang mga taong nananadya, yun pa ang humihina kapag wala silang nakukuhang reaksyon. Hindi dahil natakot ka, kundi dahil hindi ka bumaba sa antas nila. Kung gusto mong maging malaya, kontrolin mo ang sarili mong emosyon. Huwag mong ibigay ang remote ng buhay mo sa ibang tao. Kahit anong gawin nila, ikaw pa rin ang may final say sa kung paano ka magre-react. Ang hindi napipikon, hindi natitinag. At ang hindi natitinag, yun ang tunay na malakas. Prinsipyo number 16. Tunay na kayamanan ang kaibigang totoo. Sa mundo ngayon, maraming kaibigan ang lumalapit kapag may pera ka, may tagumpay ka, o may pakinabang sila sayo. Pero kapag nawala ang lahat, sino ang natitira? Ayon kay Epictetus, ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi mga kaibigang totoo. Hindi mo sila mabibili. Hindi mo sila makukuha sa porma, sa likes o sa status. Makikilala mo lang sila sa panahon ng kawalan. Isipin mo ito, may isang araw na nawalan ka ng trabaho, iniwan ka ng partner mo, o may mabigat kang pinagdadaanan. Sino ang tatawag? Sino ang pupunta? Sino ang mananatili kahit hindi ka masaya, hindi ka masarap kausap, at wala kang maibigay? Yan ang kaibigan. Sa Stoic philosophy, hindi mo kailangang maraming kaibigan. Isa o dalawa lang na totoo, sapat na. Dahil ang kaibigan na matibay sa hirap ay mas mahalaga kaysa sa 100 na puro congrats lang sa saya. At bilang kapalit, maging ganun ka rin sa iba. Maging kaibigang marunong makinig, hindi lang kapag okay ang lahat. Maging kasama sa katahimikan, hindi lang sa kasiyahan. Mas masarap ang buhay kapag alam mong may taong hindi ka iiwan kahit mawalan ka ng yaman, ganda o lakas. At ang ganyang klaseng ugnayan, hindi kayang tapatan ng anumang halaga. Ang taong may tunay na kaibigan ay hindi kailanman mahirap. Dahil sa gitna ng unos, may humahawak pa rin ng kamay niya. Prinsipyo number 17. Laging hanapin ang mabuti sa bawat pangyayari. May mga pangyayari sa buhay na hindi natin gusto. Mawalan ng trabaho, masaktan sa relasyon, mabigo sa pangarap. Pero ayon kay Epictetus, kahit gaano kasama ang nangyari, lagi kang may pwedeng mapulot na aral kung pipiliin mong hanapin ito. Sabi niya, anuman ang mangyari, nasa iyo ang kapangyarihang gawing kapaki-pakinabang ito. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho. Pwede kang malungkot, magalit, sisihin ang mundo. Pero pwede mo rin itong gawing pagkakataon para simulan ang matagal mo ng gustong negosyo o lumipat sa trabahong masakma sa'yo. Iyan ang Stoic mindset. Hindi mo kontrolado ang sitwasyon, pero kontrolado mo kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Ang problema ay hindi laging problema. Minsan, disguise lang ito ng bagong oportunidad. Hindi ibig sabihin nito na magpaka-positive ka sa lahat ng oras. Ang ibig sabihin ay maging bukas ka sa posibilidad na kahit sa sakit, may silbi. Kahit sa pagkatalo, may direksyon. Kahit sa pagkawala, may paglago. Kung matutunan mong hanapin ang mabuti sa gitna ng pangit, tataas ang resilience mo. Mas mabilis kang makakabangon. Mas lalakas ang loob mo sa bawat pagsubok. Kaya sa susunod na masaktan ka, itanong mo ito, ano ang tinuturo nito sa akin? Paano ko ito magagamit para lumakas? Dahil sa huli, ang buhay ay hindi lang tungkol sa mga nangyari, kundi sa kung anong ginawa mo sa mga ito. Prinsipyo number 18. Tigilan ang pag-aalala sa hindi mo kontrolado. Araw-araw ang dami nating iniisip. Anong sasabihin ng ibang tao? Paano kung hindi ko makuha yung gusto ko? Makakaipon ba ako ng sapat? Lahat ito, ayon kay Epictetus, ay mga bagay na wala sa kontrol natin. Sabi niya, ikaw ang may-ari ng opinyon mo, pero hindi ng reputasyon mo. May effort ka,
pero hindi mo hawak ang resulta. Maraming tao ang napapagod sa pag-aalala, pero hindi dahil sa totoong problema, kundi dahil sa kakaisip sa mga bagay na wala naman silang hawak. Para kang nagtutulak ng pader, pagod ka na, wala ka pang narating. Sa Stoicism, malinaw ang gabay. Pagtuunan mo ng pansin ang kaya mong baguhin, ang kilos mo, ang disiplina mo, ang mindset mo. Pero kung ang pinag-aaksayahan mo ng oras ay opinyon ng iba o resulta ng isang bagay na ginawa mo na, sayang lang ang energy mo. Kapag natutunan mong bitawan ang hindi mo kontrolado, mararanasan mo ang totoong kalayaan. Mas gagaan ang loob mo, mas makakatulog ka sa gabi, mas makakapag-focus ka sa mga bagay na may kabuluhan. Kaya sa susunod na ma-stress ka, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay nasa kontrol ko? Kapag hindi, bitawan mo, ipaubaya mo. Gumalaw ka sa kung anong kaya mong baguhin ngayon. Ang taong hindi alipin ng worry ay tunay na malaya. Dahil ang kapayapaan ay hindi galing sa labas, kundi sa pagpili mo kung ano ang papansinin mo. Ngayong narinig mo na ang 18 na Stoic Principles ni Epictetus, sana na-realize mo. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging matatag. Ang kailangan mo lang ay disiplina, tahimik na lakas, at kakayahang piliin kung paano ka tutugon sa bawat hamon sa buhay. Bawat prinsipyo ay parang sandata. Para sa oras ng kabiguan, meron kang tapang. Para sa panahon ng inggit at paninira, meron kang katahimikan. At para sa mga bagay na wala kang kontrol, meron kang pagpapalaya. Ang stoic na pamumuhay ay hindi pagiging manhid. Ito ay pagiging buo kahit basag-basag ang paligid. Ito ang uri ng katahimikan na hindi takot, kundi paninindigan. Kung dumating ang bagyo, tumayo ka pa rin. Kung mawala ang lahat, hawak mo pa rin ang sarili mo. Dahil ikaw ang may-ari ng reaksyon mo. At doon nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Alin sa 18 prinsipyo ang pinakatumatak sa'yo? I-type mo sa comments ang armadong karunungan kung gusto mong mas lalong pagtibayin ang isip mo araw-araw. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like mo, i-share mo sa kaibigan mong nangangailangan ng gabay. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang Stoic Wisdom para sa modernong Pinoy. Tandaan, hindi mo kontrolado ang mundo, pero kontrolado mo kung paano mo pipiliing lumaban.